Praise Jesus. Praise. Ay, may sabay. May sabit yan. Hindi walang may sabit yan. Praise Jesus. Magandang umaga po muli sa inyo lahat, mga tagabulihan sa palengke. Mapalad po kayo at ako'y muling pinapunta sa inyong harapan ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang mga salita na kung ating tatanggapin. Ito sa atin ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Ako po'y mananalangin na para po diretso na tayo. Nakilang Ama na nasa langit, maraming po salamat. Ako'y muling nandito sa lugar ng palengke ng bulihan upang lahat sila na naririto, mga nagtitinda, mga namimili, Panginoon ay mapagpala na iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, mag-usap ka sa kanila. Ikaw, Holy Spirit, ang anointing mo ang kumilos sa aming kalagitnaan ay naikuman. The mighty angels of God, palibutan kami sa lugar na ito upang hindi kami abalahin ng anumang espiritu na hindi mula sa iyo. Anumang espiritu ng kaaway na manggugulo sa amin, pinapaalis ko sa lugar na ito, tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang Holy Spirit na siya lamang kumilos at mangusap sa bawat isa sa amin sa lugar na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po muli mga tagabulihan. Dito po sa mga awit 46, ang sabi po dito, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handa sa lolo sa kabagabagan. God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. Dito po pinapakita sa atin mga tagabulihan, ang ating daw pong Diyos na makapangyarihan ay ating ampunan o refuge sa Ingles, atin siyang kublihan. Sa panahon po natin ngayon na maraming bumabagabag sa ating buhay, sa araw-araw, nandiyan ang mga problema, nandiyan ang mga gastusin, nandiyan ang mga bayarin, nandiyan ang mga pagsubok, nandiyan yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Mga kapatid, ang Diyos ang ating ampunan o refuge o taguan. Sa Panginoon tayo lumapit. Sa mga panahon ito, lalo na ngayon magpapasko, sa Panginoon tayo magtiwala at unang lumapit. Lalo na pag meron tayong mga bigatin sa buhay. Umago tayo sa Panginoon. Magtago tayo sa likuran ng Panginoon. Ibig sabihin, tumawag tayo sa Panginoon sa oras ng kabagabagan. Ang Panginoon ay pwede natin taguan. Kapag hindi na natin kaya mga problema, lumapit tayo sa Panginoon. Kaya nga po kami pinapadala sa inyo kahit once a week ay upang maalaman ninyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos, kung gaano kayo iniingatan ng Diyos, kung gaano kayo tinutulungan ng Diyos, kung gaano kayo nais pagpalain ng Diyos.
At kung nais ng Diyos na tayo ay pagalingin, kung tayo po ay tatawag lamang sa Kanya. Last week, merong isang matandang babae na hinimatay dito sa ating harapan. Pinag-pray po natin at yung babaeng iyon ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Kung ang Panginoon nagpapagaling ng panahon niya, hanggang ngayon patuloy siyang nagpapagaling. Ang lahat ng credit ay sa Panginoon. Ako po ay ginamit lang ng Panginoon para siya ay gumaling. Hindi po ako ay nagpapagaling. Ang nagpapagaling ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang dakilang manggagamot. Siya ang dakilang doktor. Kahit ang mga doktor sa Kanya lumalapit, siya po ay doktor ng mga doktor. Ang ating Panginoon, ang ating kublihan, mga kapatid, lagi po tayong lalapit sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang kalagayan natin sa buhay. Sa panahon ngayon, magpapasko, marami tayong iniisip tungkol sa handaan, tungkol sa mga Noche Buena. Mga kapatid, tumawag ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang Panginoon po ang may kaarawan sa araw ng Pasko. Tayo po ay gumugita lamang sa birthday ng ating Panginoon. Hindi po tayo ang may birthday. So hindi naman importante yung galante ka sa paghahanda sapagkat hindi mo naman yung birthday. Birthday yun ang Panginoon. At sa Panginoon, hindi siya tumitingin sa dami ng ating mga handa, sa magarbo nating Noche Buena. Ang nais ng Panginoon, ang paghandaan mo, ay ang iyong puso. Ang nais ng Panginoon na regalo sa kanyang kaarawan ay yung tayo ay magpakumbaba sa kanyang harapan at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang regalo na nais ng Panginoon, ihandog natin sa Kanya, sa Kanyang kaarawan. Sa totoo lamang po, hindi naman talaga December 25 ang kaarawan ng Panginoon. Subalit, nakasanayan na lamang natin ito, wala namang masama. Kung isa-celebrate natin ito, ang kapanganakan ng Panginoong Yesus, subalit, ano ba ang mensahe ng Pasko? Ang mensahe ng Pasko ay pag-ibig. Ang mensahe ng Pasko ay pagpapatawad. Ang mensahe ng Pasko ay ang pagtulong sa kapwa. Ang Panginoon nga nung siya'y pinanganak, sa sabsaban lamang siya pinanganak. Hindi siya naghangad sa palasyo siya pinanganak, sa sabsaban lamang siya pinanganak. Doon pinapakita ng Panginoon yung kasimplihan ng buhay. Mga kapatid, kung hindi mo naman kaya ang magarbong Noche Buena, masapatan ka kung ano yung kaya mo. Ang importante, ma-celebrate mo ang kaarawan ng Panginoon. At ang regalo ng nanais ng Panginoon sa tao ay yung kanyang puso. Nais ng Panginoon na regaluhan natin siya ng malinis na puso. Sa paanong paraan? Pagsisihan mo yung mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At ikaw ay magpatawad sa kapwa mo. Yun ang nais na regalo ng Panginoong Jesus sa araw ng Pasko.
Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabahabagan, sa kabagabagan, a very present help in trouble. Mga kapatid, ngayong magpapasko, huwag tayong magbabagabag sa mga ihahanda natin. Kapatid, sa Panginoon ay sapat na yung ihandog mo ang puso mo sa Kanya. Inigalo mo ang puso mo na mayroong kalinisan sa Panginoon. Yun ang nais na regalo ng Panginoon ngayong Pasko. Salamat po. Thank you po. A very present help in trouble. Ang Panginoon ay ating kalakasan. Kapag nangangailangan ka ng kalakasan, tumakbo ka sa Panginoon. Kapag nangangailangan ka ng tulong, lumapit ka sa Panginoon. Kapag nangangailangan ka ng anumang pangangailangan mo, lumapit ka sa Panginoon. Siya ay ating tanggulan, siyang ating refuge. Mga taga-bulihan, mga taga-palengke, mga nagtitinda at mga namimili, mahal po kayo ng Panginoon. Ngayong Pasko na darating, ang tanging regalo na inaasahan niya sa atin, yung ating puso. I-surrender natin yung ating puso sa Panginoon. Papasukin natin si Jesus sa ating mga puso. Magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo, at sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Papasukin mo siya sa puso mo. Yun ang regalo ng Panginoon na nais niyang matanggap niya sa iyo. Yung malinis na puso. At yung pagpapatawad sa kapwa. Ang Panginoong Yesus, nung siya ay pinuntahan ng mga wise men, niregaluhan siya ng myrrh, ng frankincense at ng gold. Ito po ay mga simbolo lamang ng kalinisan ng puso. Ang Panginoon ay hindi naghahangad sa atin ng magagong regalo. Ang nais ng Panginoon ay ang puso ng tao. Yun lang ang tanging niyang inaasahan na magandang regalo mula sa atin. Hindi tatanggapin ni Jesus yung regalo mo na sasakyan o kotse, o yung regalo mong bahay, o yung regalo mong pera. Ang tatanggapin lamang ni Jesus na regalo mula sa atin, sa kanyang kaarawan, na ating ginugunita sa December 25, ay ang puso. Pusong malinis. Hindi pusong bato. Pusong malinis at dalisay. Ang nais ng Panginoon mula sa atin. Ang nais ng Panginoon na regalo mula sa tao ay ang puso na malinis. Baliwala sa Panginoon ang salapi, ang sasakyan, at kung ano pa man mamahaling bagay.
Ang inaasahan lang ng Panginoon sa atin ay malinis na puso. Yung papasukin mo siya sa puso mo bago magpasko. Ngayong araw, yung po ay regalo mula sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ang sasakyan. Hindi kailangan ng Panginoon ang salapi, ng ginto, ng pilak, at ng mga brilyante. Hindi po yan kailangan ng Panginoon. Sa langit, sobra-sobra ang kanyang mga pag-aari. At ito po na ating tinatamasa ay regalo lamang sa atin ng Panginoon. Subalit, ang nais ng Panginoon na regalo natin ngayong Pasko, ngayong Kapaskuhan, ay yung malinis nating puso. Paano malilinis sa ating mga puso? Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Araw-araw tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Walang matuwid sa atin. Ako at kayo, nagkakasala tayo sa Panginoon. At nais ng Panginoon, bago sumapit ang Pasko, ay meron kang malinis na puso. Mag-repent ka sa mga kasalanan mo, past at present. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon. At pagkatapos, buksan mo ang iyong puso. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Yun ang tanging regalo nagnais ng Panginoon matanggap mula sa bawat isa sa atin. Hindi po tatanggapin ng Panginoon ang salapi, hindi tatanggapin ng Panginoon ang magaganda mong bahay. Kapatid, wala yan. Sobra-sobra ang kayamanan ng Diyos sa kalangitan. Ang nais niyang regalo mo sa Kanya ay yung malinis mo na puso. Yung puso mo na nagpapatawad. Yung puso mo, pagkatapos mong tanggapin ang Panginoon, magpatawad ka sa kapwa mo. Kapatid, walang tao pinagpapala na mayroong galit sa puso niya. Ang nais ng Panginoon, ay puso lamang. Pagkatapos mo humingi ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon at lilinisin ka ng Panginoon. At pagkatapos, papasukin mo siya, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas mo. Kapatid, ilang beses mo na itong napakinggan sa lugar na ito. Kapag hindi mo pa ginawa hanggang ngayon, hindi mo pa ito ginagawa. Kapatid, nagsasayang ka lang ng oras mo. Hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Kung bukas ay aabot ka pa ng Pasko. Kapatid, ang iba sa atin dito, baka ito na yung huling araw niya sa lupa. Kaya dapat siyang mag-repent. Tayong lahat dapat mag-repent araw-araw sa ating mga kasalanan at papasukin si Jesus sa ating mga puso. Kapag ginawa mo yun, kapatid, ngayong Pasko, ikaw ay isa sa magiging masaya ngayong Pasko. Marami nagse-celebrate ang Pasko, magagong handaan, mamahaling mga exchange gift, subalit ang puso nila ay kulang pa rin sapagkat hindi nila pinagbuksan ng Panginoon ng kanilang mga puso
Kaya ang Pasko nila ay baliwala din. Mga material na bagay ay hindi hinihingi sa atin ng Panginoon ngayong Pasko, kundi ang puso mo. Ang puso mo, ang nais ng Panginoon, iregalo mo sa Kanya. Isuko mo ang puso mo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. At yun, ang magandang regalo natin sa Panginoon. Mga awit 46 verse 2, kaya hindi tayo matatakot bagamat ang lupa ay mabago. Therefore will not we fear that the earth be removed. Kapag po tayo ay meron ng relasyon sa Panginoong Yesus, kapatid, anumang mangyari sa mundong ito ay hindi tayo matatakot. Kapag meron ka ng Kristo, tinanggap mo na siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. Kapatid, nasa safe mode ka na. Ano man mangyari sa mundong ito, kapatid, ang pag-iingat ng Diyos ay nasa sayo na. Magkaroon man ng malalakas na lindol, malalakas na bagyo, tsunami, pagputok ng bulkan, digmaan, kagutuman. Kapag pinapasok mo na si Jesus sa puso mo, kapatid, iingatan ka na ng Panginoon. Ang hirap sa tao, nag-expect ng blessing sa Panginoon. Subalit, hindi naman nasunod sa Panginoon. Hindi naman ginagawa kung ano yung nais ng Panginoon. Kapatid, ang tanging lang natin dapat gawin, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Mag-pray po tayo. Pag-uwi mo sa bahay, pagkatapos mong mamili, ilapag mo muna yung pinamili mo. At mag-pray ka muna sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Papasukin mo siya sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Lord at Savior mo. Kapatid, yun ang una mo dapat gawin. Pag-uwi mo sa bahay, yun ang una mong dapat gawin. Sapagkat ang kaligtasan natin nakadepende doon sa paghingi mo ng tawad sa mga kasalanan mo at yung pananampalataya mo sa Panginoong Yesus. Yun ang una natin dapat ginagawa sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At unahin mo muna ang Panginoon sa buhay mo, at ang lahat ng bagay idadagdag niya sa iyo. Kapatid, marami sa atin hindi pinakikinggan ang salita ng Diyos. Nandito ang susi. Sabi ng Panginoon, unahin mo siya. Sa buhay ng tao, dapat nang unahin ng Panginoon. Huwag mo unahin ang problema. Huwag mo unahin ang sakit at karamdaman. Huwag mo unahin ang kasalanan. Huwag mo unahin ang katigasan ng puso mo. Unahin mo ang Panginoon. Ang Panginoon na nagsasabi, unahin mo siya.
at lahat ng bagay idadagdag niya sa iyo. Mahirap pa intindihin yun, mga kapatid. Tayo naman nakapag-aral. Kapatid, matalino kang nilalang ng Diyos. At ang salita ng Diyos mismo nagsasabi, unahin mo siya. Kapag inuna mo ang Panginoon, unahin ka din ng Panginoon. Pag inuli mo ang Panginoon, uli ka din sa Panginoon. Ang tao, nais mauna sa blessing ng Panginoon. Subalit, hinuhuli nila ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kapatid, paggising mo sa umaga, mag-pray ka na agad sa Panginoon. Paano mo malalaman kapag inuna mo ang Panginoon? Una, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Pangalawa, sumampalataya ka sa Kanya. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pangatlo, nagpatawad ka sa mga taong nakapanakit sa iyo. Pang-apat, lagi kang nagpe-pray sa Panginoon. Ang mga tao napakatamad mag-pray. Kaya ang Panginoon tinatamad din sa atin. Kakausapin mo na lang ang Panginoon, hindi mo pa magawa, ipipigit mo lang ang iyong mga mata, ibubuka mo ang iyong mga bibig, kung ano lang yung laman ng puso mo, yun lang ang sasabihin mo sa Panginoon, hindi mo pa magawa. Napakatamad ng tao. Kaya naman ang Panginoon tinatamad din sa atin. Gusto mo ng pagpapala, hinuhuli mo naman ang Panginoon. Walang ganon, kapatid. Kapag hinuna mo ang Panginoon, sinasabi na ng Biblia, lahat ng bagay ibibigay niya sa iyo. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mahirap pa itong maintindihan, mga kapatid, o ayaw lang nating intindihin sapagkat tayo ay lubang matigas ang ulo. Gusto natin pagpapala sa Panginoon, subalit hindi naman natin inuuna ang Panginoon. Walang ganon, kapatid. Walang ganon. Yun ang katotohanan na dapat mong tanggapin. Ang Diyos, pag nagsalita, ay pawang katotohanan, hindi paligoy-ligoy kagaya ng tao. Ang Panginoon, pag sinabi niyang unahin mo ko at idadagdag ko lahat ng bagay sa buhay mo, yung puwang totoo. Sa Diyos tayo maniwala sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. Imposible sa Diyos ang magsinungaling. Sa tao, imposible magsabi ng totoo. Kaya kapag sa tao ka naniniwala, kapatid, mapapahamak ka. Sa Diyos ka, manalig, sumampalataya sa kanyang mga salita upang hindi ka maligaw, upang hindi ka mapagod sa buhay na ito. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kahit nga ngayon sa panahon natin ngayon sa social media, marami ng mga sikat na artista lumalapit na sa Panginoon. Sapagkat nakita nila ang kakulangan sa buhay nila. Marami silang kwarta, subalit wala silang Panginoon. Wala silang kaligtasan.
Kaya sa mga panahon ito, kahit sikat sila, nagpakumbaba sila sa Panginoon, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas nila. Sapagkat alam nila na pag sila'y namatay ng walang Kristo sa buhay nila, isang lugar lang ang kanilang patutunguhan at yun ay ang naglalagablab na apoy sa impyerno. Kapatid, kapag wala si Kristo sa puso mo, kapatid, magtambling-tambling ka man, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Si Kristo ang susi para makapasok sa langit. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Kapatid, kung hanggang ngayon, iba pa rin ang daan mo para ikaw ay maligtas at hindi si Kristo, kapatid, nagsasayang ka lang ng panahon. Nagsasayang ka ng buhay mo kapag hindi si Jesus ang daan mo patungo sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Ang kahulugan ng buhay ng tao ay si Kristo. Pag wala si Kristo sa buhay natin, walang kahulugan ang buhay natin. Kaya nga mga artista ngayon, lumalapit na sa Panginoon, kahit marami na silang pera, nakita nila hindi yung daan para sila maligtas. Alam nila, pupunta sila sa impyerno. Pag sila namatay sa mundong ito, kapatid, sila ay parehas din nating mga tao. Pare-parehas lang tayong mga nilikha ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat. Subalit kailangan sumampalataya ng tao sa Diyos at sa kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang tao ay maligtas. Walang Kristo sa buhay mo, wala kang kaligtasan, kapatid. At wala tayong sisihan sapagkat kami nga ay pinapadala sa iyong harapan ng Panginoon upang sabihin ang katotohanan ito. At kung itong katotohanan ito hindi mo papapasukin sa puso mo, kapatid, baka huli na ang lahat. Hindi mo alam kung bukas meron ka pang hininga sa buhay mo. At sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Kapatid, sa mundong ito, para ikaw ay makasiguro na lumalakad ka sa katotohanan, lumapit ka sa Panginoong Jesus. Ang tao sinungaling, ang Diyos katotohanan. Kaya imposible magsinungaling ang Diyos nung sinabi niya, ako ang katotohanan. Kung ang tagapagligtas mo, hindi si Jesus Christ, kapatid, nasa kasinungalingan ka. Umalis ka dyan, parang awa mo na sa buhay mo. Maawa ka sa kaluluwa mo, napupunta lang sa impyerno pagtapos mo dito sa mundo. Mga kapatid, at sinabi ni Jesus, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ng Panginoong Jesus. Kapag naman itong katotohanan ito, pinalagpas mo pa, at napunta ka pa sa impyerno, kapatid, kasalanan mo na yon. Hindi ko na kasalanan yon, sapagkat ang buong katotohanan ipinapahayag ko na sa bawat isa sa inyo.
Kaya mga kapatid, hanggat may pagkakataon tayo, hanggat tayo may hininga, lumapit ka sa Panginoon. Kaya huwag ninyo ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Ang tao, laging balisa. Yung hindi pa problema, pinoproblema niya na. Sabi ng salita ng Diyos, problemahin mo lang yung araw ngayon. Ibigay mo lahat ng problema mo sa Panginoon. Maging ang iyong future sa Panginoon, isuko mo sa Kanya. Kung nais mo magkaroon ng magandang future, ang buhay mo at ang buhay ng iyong mga anak, mga tatay, responsibilidad natin ang ating mga pamilya. Ang mga tatay, responsibilidad mo ang kaligtasan ng iyong sarili, ng asawa mo, ng mga anak mo. Pag gumarap tayo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, anong ginawa mo sa pamilya mo? Niligtas mo ba ang pamilya mo? Sinabi mo ba sa pamilya mo na si Jesus lamang ang tagapagligtas? Sinabi mo ba sa asawa mo at mga anak mo na si Jesus ang tagapagligtas? Kapatid, pananagutin tayo ng Panginoon. Kaya mga tatay, kung nais mo na hindi managot sa Panginoon, ngayon pa lang, ituro mo na sa asawa mo at mga anak mo na si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Pagbalik-balik na rin mo man ang mundo, si Jesus lang ang tagapagligtas. Walang tao ang tagapagligtas. Walang nilalang ng Diyos ang tagapagligtas. Yung lumalang sa Diyos, yun ang tagapagligtas. Pero ang tao nilalang ng Diyos, hindi siya pwedeng tagapagligtas. Huwag tayong lumakad sa kahangalan. Marami lumalakad sa kahangalan, sa tao sumasampalataya, imbis na sa Diyos. Kapag sa Diyos ka, nananalig tungkol sa iyong kaligtasan, lumalakad ka sa katalinuhan. Subalit kapag ikaw ay sa tao nagtitiwala para sa iyong kaligtasan, isa kang hangal sa paningin ng Diyos. Kapatid, walang hangal ang papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tayo laging dapat nagpe-pray sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, ang tao, inuunang Panginoon, lagi siyang tumatawag sa Panginoon, lagi siyang nagpe-pray sa Panginoon. Pagising mo sa umaga, bago mo hawakan ng cellphone mo, buklatin mo ang Bible. Oy, manalangin ka muna sa Panginoon. Mga tagabulihan, kung talagang inuuna mo ang Panginoon, pagising mo pa lang sa umaga, bubuklatin mo na ang Bible mo. Pag wala kang Bible, bumili ka. Nakakabili ka nga ng cellphone, Bible pa kaya? Unahin natin ang Bible. Yun ang salita ng Diyos. Nandun ang buhay. Wala sa cellphone.
Paggising mo sa umaga, buklatin mo ang Bible. Kahit isang chapter, magbasa ka man lang. Pagkatapos manalangin ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon at buhay ka pa. Yung ikaw, paggising mo sa umaga, ikaw ay humihinga pa. Malaking biyaya na yon sa iyo ng Diyos, baka hindi mo alam. Ngayon, pinapaalam sa iyo. Marami hindi na nagising ngayong araw na to. Pero ikaw, nagising ka pa. Binibigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon maligtas. Tapos pinalalakas mo lang. Pag-uwi mo sa bahay, bago ka magluto, bago ka maghatid ng eskwela, bago ka gumawa ng gawain bahay, bago ka magtrabaho, magnegosyo, magtinda. Manalangin ka muna sa Panginoon. Humingi ka muna ng tawad sa Panginoon. At papasukin mo muna si Jesus sa puso mo. Kapatid, minsan mo lang gagawin yon. Napapasukin si Jesus sa puso mo, hindi mo pa magawa. Kung doon sa mga maliliit na bagay na yun, hindi mo magawa. Sa palagay mo, ang kaligtasan mo, saan patutungo? Mga kapatid, mga tagabulihan, mahal tayo ng Panginoon. Pero meron kang dapat gawin sa buhay mo. At tanging mo lang gagawin na kailangan sa buhay mo ay magsisi ka sa mga kasalanan mo. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Magsisihan mo mga kasalanan mo. Gaano man karami yan, kaya kang patawarin ng Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kung inakala mo yung kasalanan mo, hindi kayang patawarin ng Diyos, kapatid, yan ay daya ng dyablo. Humingi ka lang ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. Gaano man karumiyan, gaano man karamiyan, gaano man kalakiyan. Ang Panginoon, sa isang pagpapakumbaba mo, ay kaya kang mapatawad sa lahat. At lilinisin ka ng Panginoon. Imaginin pa po natin mga kapatid, pag hiningi mo ng tawad ang mga kasalanan mo, ng buong puso, imaginin mo, kalilimutan na yun ng Panginoon. Kalilimutan na yun ng Panginoon. Kaya huwag natin katamaran ang tayo ay humingi ng tawad o kapatawaran sa ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan natin ay kayang patawarin ng Diyos. At nais ng Diyos, patawarin tayo. Pero kailangan ka humingi ng tawad. Paano ka patatawarin kung hindi ka humingi ng tawad sa Kanya? Parang sa tao lang yan. Yung nakaalitan mo, ano Kanya patatawarin kung hindi ka nag-sorry? Ganon din sa Panginoon. Humingi ka lang ng tawad sa kasalanan mo at patatawarin ka ng Panginoon. At pag pinatawad ka ng Panginoon, ikaw ay lilinis na sa harapan ng Panginoon. At pag malinis ka na, tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Anong mahirap doon, mga kapatid? Kapag sa ganung bagay na simple lang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, hindi mo pa magawa. Kapatid, wala nang magagawa ang Panginoon sa kaligtasan mo.
Pagkatapos mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, isuko ang buhay mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, Ikaw nang bahala sa buhay ko, sa buhay ng asawa ko at mga anak ko. Ituruan mo ko sa mga gagawin ko araw-araw. At lagi ka nang mag-pray sa Panginoon. Lagi ka nang magbasa ng Biblia. Pag wala ka pang Biblia, regaluhan mo ang sarili mo ngayong Pasko, bumili ka. Huwag mong panginayangan ang Biblia, sapagkat narito ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Kung hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, di basahin mo ang salita ng Diyos para ikaw ay tumatag sa pananampalataya mo. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sugat natin ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ni Jesucristo. Ang mga alagad ni Jesus Christ, ang ipinangaral nila ay ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Silang lahat nakakita ng mukhaan kay Jesus Christ. Nakita nila si Jesus ng mukhaan. Ang mga lagad ni Jesus, ang sinasabi tagapagligtas si Jesus. Ngayon ang tao, nasasabi meron ibang tagapagligtas. Ang mga taong yun ay hangal sa paningin ng Diyos. At maraming lumalapit sa kahangalan kapag sumampalataya sila sa ibang tagapagligtas. Ang mga apostol ay nagsasabi sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Ang mga apostol at alagad ni Jesus, natuto sila kay Jesus, binago sila ni Jesus, at sila din ay nagsasabi ng katotohanan. At ang sinasabi nilang tagapagligtas, si Jesucristo lamang. Tapos ang tao, magsasabi meron naman tagapagligtas. Kapatid, huwag kang makinig sa taong yan. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba pa. Jesus Christ is the only Savior of this world. Pagbalik-balik na rin mo man ang mundo, si Jesus lamang ang tagapagligtas. Mga lolo at lola, si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Bago tayo umarap sa Panginoon, baguhin mo na ang puso mo. Tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, sapagkat siya lamang ang tagapagligtas. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa sinong lang langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ni Jesucristo. Mahirap pang intindihin yun, mga kapatid.
Hindi naman, di po ba, kahit ang mga grade 1, pag narinig ito, alam nila kung anong ibig sabihin nito. Pero tayo mga may edad na, hanggang ngayon, lumalakad pa rin tayo sa daya ng kaaway. Bakit ganon? Ang sabi ng salita ng Diyos, isa lang ang tagapagligtas. Ang sabi ng mga matatanda, meron pang ibang tagapagligtas. Paano nagkaganon? Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Maraming mga tao pinanganak sa mundo, namatay na lang sa mundo, iba pa rin ang tagapagligtas. Sayang ang buhay nila. Sayang ang buhay nila. Isang lugar lang ang tutunguhan nila, ang impyerno. Kapatid, totoo ang impyerno, totoo ang langit. Nasa atin ang pagpili. Kung saan ka pupunta pag wala ka na sa mundong ito. Pag nawala ka na sa mundong ito, tiyakin mo sa sarili mo, saan ako pupunta? Kanina bago ako mapunta dito, doon sa bahay na pinuntahan ko, nagtatalo sila. Hindi nila masiguro kung saan sila pupunta. Wala lang akong oras kasi nagmamadali na ako pupunta dito. Mamaya, sasabihin ko sa kanila, iisa lang tagapagligtas. Masisiguro mo kung saan ka pupunta pag ikaw ay nawala sa mundong ito. Ganito lang ang gagawin mo. Magsisi ka sa kasalanan mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo. At masisiguro mo na kung saan ka pupunta pag nawala ka sa mundong ito. Mahirap bang gawin yun? Bakit yung iba hindi sigurado kung saan sila pupunta? Kaya mo siguruhin kung saan ka pupunta. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. At isabuhay mo lang ang salita ng Diyos. Kapatid, masisiguro mo na kung saan ka pupunta pag nawala ka sa mundong ito. Relasyon kay Jesus ang tanging daan para ikaw makapunta sa langit. Yun lamang, si Jesus lamang. Pag wala kang relasyon kay Jesus dito sa mundong ito, kapatid, wala ka pang kaligtasan, wala ka pang kasiguruhan. Subalit, kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, ikaw ay nagsisi sa mga kasalanan mo, at pinapasok mo si Jesus sa puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo, kapatid, sa langit ka pupunta pag nawala ka sa mundong ito. Yun ang kasiguruhan. Para masiguro mo kung saan ka pupunta pag nawala ka sa mundong ito, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga pagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad na iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito si Apostol Pedro nagsabi, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo. Kapatid, ang pagbabautismo po
pag mayroong pagkakataon magpabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo, mas maganda para tanggapin mo din ang Holy Spirit. Subalit pag walang pagkakataon, tanggapin mo na lang si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Yung oras na yun, ikaw ay maliligtas. Then saka ka na lang magpabautismo. Kapag ikaw ay nagawi sa mga may tubig na lugar, mga kapatid, ang ibig lang sabihin nito, isa lang talaga ang susi. Yung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Pero siyempre, bago ka sumampalataya sa Panginoong Hesus, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kagaya ng isang magnanakaw na napako sa krus kasama ni Jesus. Yung dalawang magnanakaw, yung isa nagmataas. Sabi niya, Jesus, kung ikaw talagang tagapagligtas, iligtas mo kami at ikaw. Subalit sabi ng isang magnanakaw, hindi ka ba nahihiya? Tayo ay magnanakaw, kaya tayo napako sa krus, kaya tayo tumatanggap ng kaparusahan. Subalit ang nasa ating harapan, hindi nagkasala kailanman. Subalit pinako sa krus. Kaya sabi ng magnanakaw na nagpakumbaba, Panginoon, patawarin mo ko. Alalahanin mo lang ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Sa araw na ito, ikaw ay pinapatawad ko. Sa araw na ito, isasama kita sa aking kaharian. Anong ginawa ng magnanakaw? Nagpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon, at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya siya ay dinala ng Panginoon sa langit. So ganoon din sa atin mga kapatid, magpakumbaba lamang tayo sa ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, at papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas mo. At masisiguro mo ang kaligtasan mo pag nawala ka sa mundong ito. At kanilang sinabi, mga Gawa 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kanina si Pedro, sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, at magpabautismo, at tatanggapin ninyo ang banal na Espiritu Santo. Si Pablo, sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Kapatid, narito na ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Binahagi ko na sa inyo, nasa inyo kung tatanggapin nyo o hindi. Kapatid, nasa atin ang pagpili ng kaligtasan at ng langit at ng impyerno. Pag sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ang sabi nito, maliligtas ka. Pag pinapasok mo si Hesus sa puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo, ikaw ay maliligtas.
at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin, ikaw na naligtas. Gagamitin ka ng Panginoon para sabihin mo din sa mga mahal mo sa buhay kung paano ka niligtas ng Panginoon. Sabihin mo sa asawa mo, nagsisi ako sa mga kasalanan ko, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya ako ay naligtas. Kaya ikaw, asawa ko, at mga anak mo, gawin niyo din ang ginawa ko upang kayo din ay maligtas. Yun ang ibig sabihin ng salitang ito ng Diyos. Ito ay sinasabi ng Diyos unang-una para sa mga tatay, sapagkat ang mga tatay ang dapat magdala ng kanilang pamilya tungo sa kaligtasan. Ang Panginoong Yesus ay dapat papasukin ng mga tatay sa buhay nila upang makapasok din si Jesus sa kanilang mga tahanan, upang maligtas ang kanilang mga asawa at mga anak. Mga tatay, malaking responsibilidad natin sa Panginoon. Pag hindi mo ito gagawin, paano maliligtas ang asawa mo at mga anak mo? Subalit minsan, mas nauunang makakilala ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Kagaya sa sitwasyon ko po. Sa sitwasyon ko, ang asawa kong babae ang unang nakakilala sa Panginoon. At nakita ko sa asawa ko yung pagbabago sa buhay niya. At doon ako nakumbinsi na dapat ko rin tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ko. At dahil doon, naligtas din ako. Merong ganung sitwasyon. Una, yung mga nanay ay nakakakilala sa Panginoon. Kaya yung asawang babae, dapat i-share niya din si Jesus sa kanyang asawang lalaki. Ganun po nangyari sa aming mag-asawa. Ang asawa ko, babae, lagi niya akong pinag-pray sa Panginoon. Sa mag-asawa ko pala, dapat lagi niyong pinag-pray ang pamilya ninyo. Ang pamilyang nananalangin ay nagtatagal. Ang pamilya ng Panginoong Yesus ay nasa gitna ng kanilang tahanan ay nagtatagal kasama ng Panginoon. Kaya po mga magulang, tayo unang makipagrelasyon sa Panginoon, yung tatay o yung nanay. Mas maganda nga kung dalawa na sila na naglilingkod sa Panginoon. Kapag ang pamilya wala si Jesus sa bahay na yun, gugulo ang pamilyang yun. Kahit na ang pamilyang iyon ay may kaya sa buhay, pag wala si Jesus, magugulo ang pamilya. Kaya ang mag-asawa dapat nagmamahalan, nagpapatawaran, at dinadalanginan nila o pinapipray nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak. At ang mga magulang dapat dinadala nila ang kanilang mga anak sa church. Sapagkat kung hindi
natin magawa ang role natin bilang mga magulang sa ating mga anak. Ang Panginoon magtuturo sa kanila pag dinadala natin sila sa church. Kaya nga sabi ng Biblia, hanggat bata pa ay turuan natin ang ating mga anak ng mga aral ng Panginoon upang ito ay kalalakihan nila. Sapagkat maraming mga bata ngayon lumalaki matitigas ang ulo, sapagkat nakababad sa cellphone, sa social media. Mga magulang, bigyan nyo ng oras ang inyong mga anak. Huwag yung anak ka lang ng anak, pero hindi ka nagiging responsable sa mga anak mo. Kaya ka nagkaroon ng anak, responsibilidad mo yan. Aralan mo yan ng salita ng Diyos, ilapit mo yan sa Panginoon, ipag-pray mo yan sa Panginoon. Huwag kang tamad na magulang. Kaya tayo naging mga magulang sapagkat pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ang iyong mga anak. Sino sa palagay mo ang magtuturo sa mga anak mo? Kapitbahay mo? Kapitbahay mo? Kapatid, ikaw na magulang ang unang responsable sa iyong mga anak. Responsable mo na ipag-pray ang iyong mga anak. Responsable mong turuan sila ng salita ng Diyos. Responsable mong dalhin sila sa church. Subalit kung ikaw mismo magulang, hindi mo ito ginagawa, ano ang ituturo mo sa anak mo? Kaya mga magulang, ang unang-unang dapat lumapit sa Panginoon upang meron silang maituro sa kanilang mga anak. Ngayong Pasko, ngayong magpapasko, bawat pamilya, ang pinakamagandang regalo inaantay sa atin ng Panginoon ay ang buong pamilya. Papasukin nila si Jesus sa kanilang mga puso, sa kanilang mga tahanan. Yun ang regalo ni Jesus. Yun ang gustong regalo ni Jesus sa kanyang kaarawan. Wala nang iba. Hindi ina-expect ng Panginoon na bibigyan natin siya ng mamahaling regalo. Hindi yan kailangan ng Panginoon, kapatid. Sapagkat sobra-sobra na ang kayamanan ng Panginoon, hindi niya kailangan yan. Ang kailangan ng Panginoon ay yung puso natin na malinis. Yun ang regalo mo sa Panginoon. Yung puso mo na merong relasyon kay Jesus. Yun ang regalo na nais ng Panginoon sa atin. Huwag tayo maging abala sa maraming bagay ngayong Pasko. Ang pagkabalahan mo, yung iririgalo mo sa Panginoon Jesus. At ang regalo na nais ng Panginoon sa araw ng Pasko ay yung ikaw ay isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Magsisi ka sa kasalanan mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Yun ang the best na regalo mo kay Jesus ngayong Pasko. Ako po'y mananalangin na yung nais regaluhan ng Panginoon ngayong Pasko, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Sa lahat ng mga kasalanan ko, hindi ko pa naingin ng tawad sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoong Jesus. Ako'y sumasampalataya, gaano mang karumi, gaano mang karami ng aking mga kasalanan.
Kaya mo kong patawarin at ngayon po ginagawa ko to, Panginoon. Patawarin mo lahat ng mga kasalanan ko na hindi ko na kaya pang isa-isahin sa dami ng kasalanan ko. Lahat po ng kasalanan ko, patawarin mo po, Panginoon. At salamat po, pinatawad mo ako, nilinis mo ako. Kaya naman, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus. Pumasok ka sa puso ko. Binubuksan ko ang aking puso. Tumuloy ka sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging kong tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Ako'y pinatawad mo. Ako'y nilinis mo. Ako'y niligtas mo. At ako'y sinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay na siyang gate pass ko. Panginoon, salamat po. Ito po maganda kong regalo sa iyo sa araw ng Pasko. Salamat, Panginoon. Turuan mo po ng mga susunod kong gagawin sa mga susunod na araw at oras sa buhay ko. Tulungan mo rin ako makahanap ng church kung saan lalago ako sa pananampalataya upang makasama sa muling pagbabalik ko sa araw ng rapture. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin sa mga hindi po nakasabay. Mamaya pag-uwi nyo ng bahay, kayo po ay pumikit lamang, mag-pray lamang sa Panginoon. Banggitin nyo lang ang laman ng puso nyo at yung prayer po kanina, gawin nyo lang po yun sa bahay. At ngayon po ako po nagpe-pray na po para po sa inyong lahat. Panginoon, salamat po. Dalahin ko po lahat ng mga may pwesto sa lugar na ito. Dalahin ko po, Panginoon, na ngayong Pasko o ngayong araw na ito mismo, papasukin kanila sa buhay nila. Tanggapin kanila bilang Panginoon tagapagligtas. Pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Sumampalataya sila sa iyo at papasukin kanila sa kanilang mga tahanan. Panginoon, pagpalain mo po silang lahat, mga nagtitinda, mga namimili. Panginoon, ngayong Pasko, dalangin ko, papasukin kanila sa kanilang mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat. God bless po.